Mainit na balita mga kaboses ng masa. Usap-usapin nga ngayon sa mundo ng social media ang mga general daw ay nagkaisa na upang lubusin ang kanilang pagkilos sa Malacanang laban kay President Kuting ng Norte Jr. Ayon nga sa mga ulat, ang mga matataas na opisyal ng militar ay nagsanib puwersa upang isakatuparan ang kanilang plano laban kay President Kuting ng Norte. Ayon sa isang hindi pinangalan ng opisyal, nagkaroon ng lihim na pagpupulong ang mga general kung saan pinag-usapan ang kanilang mga hakbangin upang matapos na ang kasalukuyang administrasyon. Sinabi ng opisyal na ang kanilang layunin ay maisakatuparan ang isang mapayapang transisyon ng kapangyarihan. Ngunit hindi rin isinasantabi ang posibilidad ng paggamit ng pwersa kung kinakailangan. Sa kabilang banda naman, nananatiling kalmado at matatag si President Kuting ng Norte. Ayon sa tagapagsalita sa palasyo, wala daw dapat ikabahala ang publiko dahil patuloy na nagtatrabaho ang gobyerno para sa kapakanan ng ating bansa. Hinimok din nila na ang mga mamamayan na manatiling kalmado at magtiwala sa mga institusyon ng pamahalaan. Abangan natin ang mga susunod na kaganapan sa isyong ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, manatiling mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng mga bagong balita dito sa Boses ng Masa. Hi Jun, kamusta na? Okay, Pati Jun. ka. Magandang hapon sa taga-subaybay ng Pinoy Survivor. Magandang umaga at magandang gabi sa anumang sulok tayo ng ating mundo. Ang aking channel ay para makita nyo yung mga hindi nakasubaybay sa akin. Ang aking channel is Makabayan in Informative Channel. So, magdi-discuss kami kung patungkol sa ating bayan. Back to you, sir. Okay. So, yung mga subscriber ko na hindi pa nagsasubscribe dito kay Makabayan and Informative Channel na si Colonel Metran TV, dati, promoted na siya ngayon, General Metran, kasi meron tayong guerrilla force. Kailangan pa magkagera para ma-promote to. Ito lang yung ino. Tapos, mag-subscribe kayo sa kanya. Panoorin nyo rin para kung sakasakali, nag-augment kami dalawa eh. Kung meron akong nasabi na hindi tama, kukulikin niya. Pagka meron siya nasabi na hindi tama, kukulikin ko. Pero more or less, para kami mag-asawang ganyan ba? Na sama-sama lang ba? Hindi sama-samang babangon ulit. Hindi, sama-samang magdedepensa tayo sa Pilipinas. Okay, so paano nga ba ang style natin? May mga tanong. Paano makakasali? Yun yung una nating sagutin. No, ikaw, kung bahala magkwento. Ako muna sila magsasagot. Okay, meron tayo kasing existing na organization, yung Vanguard of Democracy with Anti-Corruption and Anti-Communism. Nag-start ito noong 2020. Dahil sa pandemic, maraming Pilipino na pinagluloko ng ating mga kababayan na sa gobyerno. So naisipan ko, tulungan ko sila. Paano ang gagawin nila? Paano ang mga step by step? Later on, umabot ang 2021, lalong nadagdagan yung aking maging makabayan dahil nga yung mga pensioner medyo nagkakaroon ng problema sa kanilang mga benefits claim. So, tumatag. So, naisipan ko, maraming pangalang sa security extension, ang na-approve ay Vanguard of Democracy. So ngayon, before election of BBM, anong sa 2022, umabot kami ng 6 million more or less na sumuporta kay Bongbong Marcos dahil alam natin na papaganday ng ating bayan. Yun pala, sabi ng, nauna sila nagsalita sa akin, sir, nabudol tayo. So hindi ko na-consider pa yun. More than 1 year bago ko na-consider na talagang nabudol ang
mga mamamayang Pilipino. So ngayon, so insisting yung aking organization hanggang medyo naglaylo, hindi ko na rin sila pinilit dahil yun na nga, discourage sa mga moral. Then ngayon, nandito na kayo sa problema tayo sa West Philippine Sea. Sabi nga ni Sir at sabi ko rin na ang pakay natin na hindi natin gusto ang gera. Pero paano kung nagkagera? Yun ang tanong ngayon. Paano kung biglaan? Halimbawa, for example, nag-declare ngayon ng war. So sabi nga ng Chinese kung sa mga propaganda nila or mga agitator ng mga hindi naman armed forces ng China, ay kukunin lang tayo ng isang araw. So biruin niyo yun kung isang araw. So anong panahon pa natin para makapag-organize? But yung guerrilla forces kasi, magkaiba yan sa regular. Ang regular kasi, haharap sila sa conventional warfare na papasok ng mga Chino. Tayong guerrilla at ay nandito lang tayo sa depensa lang tayo sa ating lugar. Kaya ang tinatawag niyan, village defense o barangay defense. So nandiyan lang tayo, kasama natin ang pamilya. So yun ang ibig sabihin. So yung aming organization, bago nga pala, yung aming organization, binubuo ko lang yan for the purpose of time of crisis ng ating bansa. So kung may board naman kami, kung majority ang decision na susuporta sa gera ng Pilipinas, kaya nga nagpo-form kami ngayon ni Commander Dado. Kasi Commander na tawag namin sa amin sarili, guerrilla. Commander, may mga strategy ito eh. Saka na lang si Sir paliwanag doon sa mga may mga commander ang tawag namin, bawat level, basta commander, ito ay para lang dito sa ating lugar. Ngayon, dahil nga BOD, i-clear ko muna sa aking board of director ano bang decision natin. Pero in my capacity as founder and president ng Vanguard of Democracy, ang akin lang, gagamitin ko ang Vanguard para sa bayan, para sa taong bayan. Yun yung purpose ko. Now, kung ayaw ng iba, iiwan ko sila, but iiwan natin ang BOD, sumama sa atin sa guerrilla, yun ang kukunin natin. Siguro majority naman yan sa papayag sa atin kasi ang motivation natin dito, hindi naman kayo makipaglaban papunta sa Chino. Yung ating lugar lang ang didepensahan natin. So, paano pagsali? Yun na ngayon. Paano pagsali? Mayroon akong existing na mga commanders, skeletal, down to barangay. Ano? Sir, i-discuss ko lang muna yung from area commander down to barangay. Ko lang ang pangalan. Sige. Para mas makabigyan mo eh. So, para hindi naman kami mahirapan ni Sir na sumagot, itong number na ibigay ko sa inyo, yun ang tawagan nyo. O yun ang kulitin nyo. Ngayon, pag tawagan nyo na hindi sumagot, saka nyo ibabalik sa amin. Dahil walang nag-interest sa inyo. Pero kung ipupukol nyo sa akin, katulad nito, hindi na ako nakakatayo dahil katatanong sa squad. So may area commander tayo. So ito yung mga area commander ko. Sandali lang ha. May mga area commander ako. Ibig sabihin, maraming tumatawag. Sir? Maraming nagbo-volunteer. Ito yung mga area commander ko. So, yung aking board of director, para alam ninyo, para makuha nyo, ang board of director ko, si Cavalier Sani Gadot, classmate ito ni Sir, 23, Sani, hello. Mista. Tapos, ang vice chairman, Yus Trolley. And member, Attorney Yakat sa Custom, Dr. Pagunsan sa DOH, Engineer Abor, Practice Engineer. So yan yung mga board of directors ko. Mayroon tayong counterpart sa kabila. Under kila Secretary Biliga, General Kita, class 83 nito, classmate ni Sir. Ito, yung Defenders of Justice sila, Defenders of Justice. Kasama to si di ba? Sir? Kasama to si Greg Unasan sa DOJ. Kasama dito si Senador Gringo Unasan. So, tatlo yung mga popular dito, si Secretary Liga, General Kita, yung class 83 Mr. ni Sir,
and Senador Gringo Nasar. So yan yung mga counterpart natin pagdating ng panahon. So sino ang area commander ko? Sa Northern Luzon, pag sinabing Northern Luzon, from Bulacan up to 123, Region 123 in Car. So ang commander ko dyan ay si Colonel Ramiro Papa. Colonel Ramiro Papa. Ang cellphone number niya 0995-648-7573. So yan yung, ulitin ko 0995-648-7573. Siyang area commander ng Northern Luzon. At the same time, siya yung Region 2 commander. Region 2 commander siya yung tatawagan, ha? Sila ang tatawagan nyo. Then, para mayroon kasi ako number dito ng Region 3, si Major Lopez. Ang cellphone number ni Major Lopez, 0968-852-7986. Ulitin ko 0968-852-7986. So, yung Region 3 Commander. So, sa National Capital Region natin, National Capital Region Commander, Colonel Fernando Los Bañez, Colonel Fernando Los Bañez, cellphone number 0998-239-4660. So ulitin ko, 0998-239-4660. So yan yung sa National Capital Region. Sa Southern Luzon, Southern Luzon, from Region 4A to Bicol, si Colonel Satparam, Colonel Satparam, ang cellphone number niya 0917-575-8806. Ulitin ko, 0917-575-8806. Siya yung in charge sa Southern Luzon. Pero meron ako cellphone number dito ng Region 4A, Commander. Sa Region 4A Commander si Major Sabiron. Major Sabiron. Cellphone number 096-325-9308. I repeat, 0906-325-9303. So, yan yung sa Region 4A. Sa Region 4B, si Colonel Eduardo Pipit. Colonel Eduardo Pipit, ang cellphone number niya, 0966-486-2750. Ulitin ko, 0966-486-2750. Okay, sa Bisaya, sa Bisaya area, si Atty. Godis, police retired. Police Major retired. Atty. Godis, cellphone number 087-7630. I repeat, 0966-087-7630. Siya yung acting Bisaya area. Acting Bisaya area. Then, at Region 8 siya talaga nakapokus sa Region 8. Then, sa Region 6, Brigadier General Bandilion, 0928-401-6744. Ulitin ko, 0928-6401-6744. Region 7, Colonel Ayop, 0956-548-1599. Ulitin ko, 0956-548-1599. So sa Mindanao, si Colonel Sidinho. Colonel Sidinho ang Mindanao. 0936-319-1319. Ulitin ko, 0936-319-1319. So yan yung mga tatawagan ninyo. Ibabalik nyo lang sa akin kung hindi sila nag-respond kasi
yung may problema tayo sa 7 at saka 6, medyo nag-aalangan na sila. Medyo alanganin. Hindi ko malaman kung natatakot or nawawalang gana. So, may cellphone Nakontak mo ba number. sila? Nakontak Sir? mo? Nakontak mo sila? Nakukontak ko, sir, si Colonel Ayo, pero si General Bandil yun, lumalabas sa Viber, sumasagot, pero parang hindi na sila nagre-respond sa akin yung Region 6. Ah, Ano may pagka ganun, next in line, ganun lang. Pagka next in line, pagka ganun, Next in baka line, baka busy mama. Next in line lang, pagka ganun. Hihintayin ko, sir, yung feedback ng tao. Pag tumawag sa akin na tinutuyo sila, that's the time ko na papalitan sila. Okay, Oo. okay. Okay. So may cellphone number ko, 0956 1872 065. Ulitin ko, 0956 1872 065. So yun yung cellphone number ko. Tawagan nyo lang ako pag hindi sila sumagot kasi mahirapan rin ako. Okay, yun lang muna. Paano kayo sumali? Paano i-discuss yung anong mga gagawin? Bigay ko na naman kay sir. Sa'yo naman, sir. Nag-lock si... Okay. Parang nag-lock yung... Sir, medyo humina signal. So, paano sumali? Ito ang purpose lang natin ito. Organization pa lang. Wala pang training. Wala pang training tayo. Organization, mas maganda kasi. Okay na, sir. Back to you, sir. Kasi nag-lock, nag-humina. Okay. Tuloy mo na, sir. Ay, walang sound, sir. Walang sound. Wala, sir. Walang sound. Walang sound. Okay, good afternoon. Hello. Okay na? Okay na? Okay, sir. Okay. Si Luke ba nandyan? Luke? Wala pa. Hindi, pumasok siya eh. Kaso nagbabackfire eh. Nag-e-echo. Si Luke nasa live ng sarili niya. Kaya nga, sandali lang. Paano gagawin ko? Binu-view na lang niya kayo. Oo. Okay lang na magtuloy kayo. Okay lang na Okay ka na? Okay na ako. Good. Sige. Tuloy lang tayo. Question, Commander Mitran. Okay, no? Kung maraming tanong dito, yung mga question, paano sasali, ganon. So, ulitin, gustong sumali, tawag lang sa mga telephone number na binigay ni General Mitran. Tapos noon, linawin, para saan yan? Ang Philippine Guerrilla Force ay panigurado kasi tayong mga Pilipino ay tuso. Tayong mga Pilipino ay sigurista. Na kung sakasakali man, kahit saan tayo pumunta, sigurista tayo. Kung sakasakali man, papasok tayo sa langanin, meron kang someone to cover your back o someone to help you or meron kang alternative na pwedeng gawin, alternative choices o kaya options. So yung Philippine Guerrilla Force, kaya namin napag-isipan na teka muna, nagbabangayan ng politika sa atin ngayon, nagbabangayan, merong mga labas ng ebidensya, now na mag-people power na tayo, bangag presidente, magkakagera na, ayan na ang American bases. Marcos, Duterte, BBM, nabudol kami. Nabudol din to si General. Lahat tayo nabudol. Pati si Macanas, nabudol. Lahat tayo. Pero, wala na bang pag-asa? Wala pang 2 taon. So, maraming nagsasabi, pababain na. Pero, hindi naman nagkalsada yung tao eh. Wala pa eh. Walang mag-lead. Kasi in-expect na tao mag-lead,
Eh wala pa naman, di pa ready, di pa hinog na sinasabi. So habang nagpo-focus tayong lahat sa gulo-gulo ng politika natin, eh nalilibang tayo. Meanwhile, yung kalaban natin would be, di natin alam kung papasok sila o nandito na sila o makakadepensa ba. Kasi tanungin niyo Armed Forces, kaming dalawa galing sa Armed Forces, eh, reality check. Hindi natin kaya. Kasi yung 180,000 ng Armed Forces with a reserve of 1.2 million na ready reserves cannot possibly defend each one of us, 120 million Filipinos. For that matter, rounded off, 119 million Filipinos. Paano kung, because these armed forces natin will be busy defending kampo, government, infrastructure, tubig, kuryente, mga tulay, etc. etc. So, ano matitira para sa atin? Wala. Kaya nga mas viable, sigurista lang kami na magkaroon ng guerrilla force na it starts within the family. Pamilya natin, depensa natin. Wala tayong pakialam sa politika na yan, no? Kaya mo magbangayan, habang nagbabangayan, nag-organize tayo. Just in case na may mangyari, kung puso yan na, meron ka pa rin tinatabing alas na ilalabas mo pagkakailangan. Hindi tayo mayayari, hindi tayo masasakop. Ayaw nating magpasakop. Kasi pagka nagkaanuhan yan, eh kung sinundo tayo sa likod, lahat tayo nakatingin sa West Philippine Sea, sundutin tayo sa Bicol, sundutin tayo sa Quezon, o kaya sa Visayas. Hindi, tatawid pa sila. Bicol talaga, tsaka Quezon, doon ang pasok. O kaya dito sa may Batangas, umikot sila. Pasok sila sa may Batangas o Cavite. Hindi natin alam eh. Anything can happen. Kaya yung mga iba natatakot, nuclear. Ganun pa rin eh. No to war tayo. Ang punto, pagka no to war, ano gagawin natin? Tunganga. Sabihin, no to war, rally tayo, rally. O di mag-rally kayo kung gusto ninyo. Kami, ang inisip namin, based on our capability, capacities, experience, expertise, and training, ito, SF to si General Metron, SF, kakaramihan kasama niyan, SF, marami pa, may mga ranger, may mga retired na marines, may mga retired na mga PNP pa. So, lahat pinagsama-sama, buklod-buklod, and then we can use our individual experience at yung aming combat skills para i-impart sa inyo, para ihanda yung mga tao. Para, yung iba sinasabi, kanya-kanya na. Eh, paano magkanya-kanya? Madali kang malipon, madali kang maano. Pero kung it starts with you, kayo. Meron kang 7, may isang squad ka, makapitbahay mo, o kaya mga kaibigan mo, mga kabagang mo, mga kainuman mo, o de, wag naman yung kadroga mo. Mga sila na sa Malacanang, yung mga kadroga mo, magkakasama kayo, no? mga bangag, no? O de, magkakaano kayo, and then you will find out, meron din pala sa kabilang kanto. O di, meron na kayong barangay. And kami naman, imbis na tayong mag-away-away pa at magkawatak-watak lalo dahil sa panahon ng gera, nandito na kami, inuunahan na namin kasi ayaw namin mangyari yung nangyari nung panahon ng World War II. Pilipino sa Pilipino rin. Kaya pagalingan, pataasan na isa colonel, isa general, isa ano. Dito, panay kami commander, yung mga bossing ba, yung mga may mga official, panay commander ang tawag. Hindi na sinasabi yung kunyari 3-star, 2-star, 1-star, mga ganon. Commander, kasi for the sake of counterintelligence din, basta tawag nila commander, malay ba nila? Yung tiniente, commander, yung kapitan, commander, lahat sila commander. Magkakitaan na lang kung magkakilala naman, no? Basta yung kusino nagdadala sa inyo, commander. Para tayo style NPA, Baka mabay sabi ng ANP. Mga NTF Alcap, maano tayo Mareta. Caselis, Doc Lorraine, hello, love you.
Hindi kami hindi kami NPA ha. Ano kami? Pro-Filipino na defenders of the Filipino people. Guerrilla. So, hindi ito para ibagsak ang gobyerno. Hindi, wala kayong pakialam sa gobyerno. Dapat kayo, gobyerno, kayo, BBM, SND, AFP, PNP, dapat kayo iniisip nyo ngayon ito hindi kami. Dapat kayo yung nag-iisip ng paano poprotektahan ng Pilipino. Pero yung usapan na ganito, kami yung nag-iisip. Ibig sabihin, deep inside our minds, we do not trust you. Alam na ang iniisip namin, mayayari yung pamilya namin. Mapupunta kami sa gusot. Ngayon, ang panalangin namin sa Duterte camp na we are sympathetic to, ilabas na ebidensya kung meron man para magkalinawan tayo. Kaso wala That's why, nag-usap kami ni Commander Metran na na lang, i-form na lang natin to. Yan araw ng ano yung tawag doon? Polo Bataan, di ba? Araw na kagitingan. Trying to be magiting kami. Nasaan yung mga tao? Wala. Panay squirrel yung nakita namin doon. Squirrel. Buti pa yung squirrel. Buti pa yung mga eroplanong dumadaan doon. Hindi sila natinag. Pero yung tao, konti. Nauna kayo ng nauna. Nandun kami, sasakripisyo namin. Yung ibang sundalo, ibang MUP, may dala pang mga good for 5 days, 1 week na provisions, talagang ready Ang usapan naman, wala magdala ng baril Mag-ano lang, peaceful. Pero yun nga, nagising kami, sabi namin, mahirap to Nagbabangayan sila, tapos noon ang gulo-gulo, delikado yung China, pwedeng magka-siklab-siklab, mauwi. Kaya yun yung naging usapan. Mag-form na lang kami ng organize na lang yung guerrilla forces. Back to you, Jun. Okay. O naman. Okay. Balik tayo. Ano gagawin natin? Pipidback ka. Si Luke kasi nandyan. Oo. Magtanong ka, Luke. Kasi tanong ka bro, Luke. Pwede ba magtanong? Ha? Tatanong ako. Sige. Tanong ko kasi, ang tawag namin sa phone number, ano yung expect namin na dapat namin gawin? Ano yung information na pwede namin intindihan? Pinupunta ngayon para sa Pilipinas. Yun na yung tanong mo. Di namin naintindihan. Putol. Ulit, Luke. Dahan-dahan lang. May signal yata. Ulit, narinig din ako. Dahan-dahan. Okay. Tatawag ako. Bigay na phone number. So, ano yung first step namin? Pinahawagan namin. Ano yung instruction niya? For example, ako. So, sasabihin niya ba sa akin kung yung first move ko, mag-talk-talk ko ba, ano yung expect ko doon, ipirmahan ba ako, le-lecturean mo na ako. Hindi, wala pa. Kukunin lang yung pangalan mo, kayo ang magsasabi, hindi siya. Kukunin lang niya yung pangalan mo. You're talking to an officer, no? You're talking to a veteran na retired na. Baka yung iba sa inyo, pag tumawag, maangas, Huwag kayo maangas. Malasig kayo, tandaan yung pangalan nyo. You're talking to the officer, yung pinaka one in charge do sa area. Sabihin niyo yung pangalan nyo, sabihin niyo yung edad nyo.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!